Ang pagpapakilala ng mga two-way contracts ay talagang nagdala ng malaking pagbabago sa NBA, partikular sa kakayahan ng mga team na mag-develop ng mga young talent. Ang Los Angeles Lakers ay naging mahusay sa paggamit ng mga kontratang ito para magbigay ng pagkakataon sa mga may talento na batang player, at noong nakaraang season, isa sa mga iyon ay si Alex Fudge. Pagkatapos ng kanyang karera sa kolehiyo sa University of Florida, kilala si Fudge bilang isang mahusay na atleta at defender na nangangailangan ng more development sa kanyang opensa. Pinirmahan siya ng Lakers sa isang two-way contract noong summer, at bagamat kaunti lamang ang oras na nakuha niya kasama ang pangunahing team, marami siyang oras na ginugol sa G League kasama ang South Bay Lakers. Habang nasa South Bay, na ipakita ni Fudge ang ilan sa kanyang potensyal na may average na 7.8 points, 5.1 rebounds at 1.7 blocks sa 18 laro. Standout din siya sa G League kung saan nag-average siya ng 8.8 points, 4.5 rebounds at 1.5 blocks sa 6 na laban. 4.5 rebounds at 1.5 blocks sa 6 na laban. Nakapaglaro rin si Fudge ng ilang beses para sa Lakers, lumabas siya sa 4 na laro sa buong season. Gayunpaman, nagpasya ang Lakers na i-waive si Fudge noong January 6 at pumirma siya muli sa South Bay Lakers at nagpatuloy sa paglalaro doon hanggang sa siya ay kinuha ng Dallas Mavericks na nagbigay sa kanya ng isang two-way contract. Nitong 2023 to 24, walang gaanong masasabi tungkol kay Fudge dahil limitado lamang ang oras niya kasama ang pangunahing roster ng Lakers. Ngunit noong November 27, naitala niya ang kanyang unang puntos sa NBA sa kanyang pangalawang laro sa career sa isang talo ng Lakers sa Philadelphia 76ers. Si Fudge ay nasa roster din ng Lakers nang sila ay nanalo sa unang in-season tournament championship, kaya't ang batang forward ay palaging magiging bahagi ng kasaysayan. Bagamat hindi ito nangyari kasama ang Lakers, ang pinakamagandang laro ni Fudge sa kanyang karera ay nangyari sa huling laro ng regular season ng Dallas Mavericks laban sa Oklahoma City Thunder, kung saan nakapagtala siya ng 11 points at 3 steals mula sa paggawa ng 5 of 9 shots. Para sa 2024 to 25, kamakailan lang ay pinalaya si Alex Fudge mula sa kanyang two-way contract sa Mavericks, kaya siya ay kasalukuyang free agent. Kung makakahanap siya ng team, malamang nagugugol siya ng karamihan sa kanyang season sa G League o sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-develop. Sa edad na 21, marami pa siyang pwedeng ma-improve. Ang kanyang athleticism at defensive intensity ay nananatiling napaka-promising, at kung magagawa niyang mapaunlad ang kanyang opensa sa isang disenteng antas, si Fudge ay posibleng magkaroon ng papel sa isang NBA roster sa hinaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi pinalampas ng German star na si Dennis Schroeder ang sinabi ni Kevin Durant matapos manalo ng ginto ang United States sa 2024 Summer Olympics. Sinagot ni Schroeder ang komento ni Durant sa isang Twitch stream at sinabing weak si Durant dahil sa kanyang reaksyon. Isa kang ganong klaseng star at kailangan mong magsabi ng ganyan sa isang tao tulad ko na wala namang intensyon na maging negatibo, sabi ng gwardiya ng Brooklyn Nets. Ito lang ang nakikita ko mula sa parehong panig, alam mo yon? Hindi ko na-appreciate yon. Wala akong pakialam, pero sa dulo ng araw, yung tweet o kung ano man ang pinost niya ay dahil sa akin. Para sa akin, hindi iyon kailanman negatibong bagay. Respetado ko lahat ng mga yan, lahat ng GOATs, pero sa pagsabi ng ganon, ipinapakita lang niya kung gaano siya kahina bilang isang tao. Sa panahon ng Olympics, pinag-usapan ni Schroeder ang kanyang opinyon tungkol sa pagkakaiba ng laro sa Europa at Amerika. Ayon sa kanya, ang laro sa Europa ay straight IQ basketball, habang sa Amerika naman ay mas binibigyang diin ang entertainment. Ang komento na iyon ay malinaw na nakakuha ng pansin ni Durant, na nagbahagi ng litrato ng selebrasyon ng US Gold Medal na may caption na Entertainment and IQ. Ang mga sinabi ni Schroeder ay isa lamang bersyon ng matagal ng argumento na nagsasabing hindi nakakatanggap ng parehong uri ng coaching at training ang mga Amerikanong players kumpara sa kanilang mga kapwa players sa Europa. Ito raw ay nagdudulot ng negatibong epekto sa kung paano nilalaro ang basketball sa NBA. Noong 2015, sinabi ng legend ng Los Angeles Lakers na si Kobe Bryant na mas maraming kasanayan ang mga European players at tinuturuan ng tamang paraan ng laro sa murang edad. Isinisi niya ang AAU basketball bilang pangunahing dahilan dahil hindi natin tinuturuan ang mga players kung paano maging all-around na basketball player. Pinuna rin ng star ng Lakers na si LeBron James ang youth basketball structure
na nagsasabing masyadong maaga nang napapagod ang mga batang players at sinasabing ang ilang mga coach ay inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Karapatan mong mag-trash talk kapag nanalo ka, kaya't ang viral post ni Durant ay isang maintindihang shot kay Schroeder kasunod ng tagumpay ng Team USA. Ngunit medyo hindi rin dapat baliwalain ang mas malawak na konteksto sa likod ng sinabi ng German player. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Tama ba si Schroeder at Kobe Bryant? Speaking of Olympic, ang Team USA ay nagpakita ng napakahusay na pagganap sa 2024 Paris Olympics at nag-uwi ng gintong medalya. Ang ilan sa pinakamalalaking NBA stars ay nagsama-sama upang ipakita ang kanilang dominasyon sa pandaigdigang entablado. Subalit, sa kabila ng kanilang kahangahangang pagpapakita sa pinakamalaking platform sa mundo, sina Anthony Edwards, Stephen Curry at Kevin Durant ay kailangang sumailalim sa drug tests imbes na ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Kamakailan sina Edwards at Durant ay nasa isang panel ng Fanatics Fest kasama ang former NBA player na si Jalen Rose. Habang tinatalakay nila ang iba't ibang sandali mula sa kanilang oras sa Paris, isiniwalat ni Edwards ang drug test na pinagdaanan niya kasama si KD at Curry. Na drug test kami. Oo, hindi talaga kami nakapagdiwang ng totoo sa locker room kasi ako, siya at si Steph ay kailangang sumailalim sa drug test o kung anuman, sabi ni Edwards. Matapos ang pagkapanalo ng gintong medalya laban sa France sa finals, nagsimulang magdiwang ang mga players sa locker room. Ngunit sina Ant, KD at Steph ay hindi makasali agad dahil sila ay kinailangang sumailalim sa drug tests kaagad. Karaniwan na para sa mga NBA players ang sumailalim sa drug tests. Minsan, kapag nagpakita ang mga atleta ng kamangha-manghang pagganap, sila ay nagiging subject ng random testing. Ayon sa Section 6 ng CBA's anti-drug program, binabanggit na ang isang player ay maaaring isailalim sa test para sa mga prohibited substances anumang oras nang walang paunang abiso. Ang tatlong players ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng team sa iba't ibang pagkakataon. Si Durant ay naging pangunahing bahagi ng opensa ng team na nagdadala ng puntos habang nasa bench. Si Edwards naman ay naging spark plug ng team na nagdadala ng enerhiya at intensidad tuwing siya'y nasa court. At si Steph, kahit na nagkaroon ng ilang mahinang laro, ay nagpakita ng kanyang husay sa mga crucial moments. Matuwa-tuwang idinagdag ni Rose na si Curry ay talagang nararapat na sumailalim sa drug test basis sa hindi kapani-paniwalang performance niya sa finals. Natapos ni Curry ang laro na may 24 points, na may 8 of 13 mula sa arc at kontrolado ang mga huling minuto. Mas napainit pa ni Edwards ang usapan nang sinabi niyang dapat na si Steph ay natest agad matapos ang kanilang laro laban sa Serbia. Ang 10-time All-Star ay kamangha-mangha para tulungan ang Team USA na makapasok sa Olympic Finals. Si Curry ay nagtala ng 36 points kasama ang siyam na 3-pointers na tumulong sa kanilang team na malampasan sina Nikola Jokic at makuha ang panalo na 95-91. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.